Well, noong September 2023, ako ay pinatawag sa Bahay Pangulo at doon na officially sinabi sa akin na ako ang magiging Secretary of the Department of Agriculture. At nung natanggap ko sa posisyon, at nung tinanggap ko yung posisyon, sinabihan ho ako ng ating mahal na Pangulo, clean it up, do what you have to do, form your own team. Due to his marching orders, nag-umpisa din ako mag-research at mag-imbestiga. Marami hong paratang si Saldico tungkol sa ibang commodity na hawak ng DA. Una sa lahat, asukal. Ang rami niyang sinabi tungkol sa sugar, pero ito ang totoong nangyari. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. Sometime first week of March 2024, pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes para ipakilala ang isang major sugar importer. Of course, we had our pleasantries, and basically ang hiningi sa akin ni Saldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Tumawag ako kaagad after the meeting kay SRA Administrator Pablo Ascona at naikwento ko itong request sa kanya. And it was very timely that we had the final draft of the sugar importation allocation system to level the playing field. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order Number 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order Number 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Papakita namin mamaya. Punta naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas nung panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang Private Sector Advisory Council member for Agriculture during that time, wala kaming nakitang official recommendation to the Secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho, walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Sinabi ni Saldico noong April 2023, oops, sandali, kamali ako. Isunod naman natin yung bigas. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng
13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng isang taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20%. And the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag nilang malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung naitakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills at ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Di ba yung 29 peso rice natin noon? Ang mga sumusunod doon ay pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Sandali, may tumatawag. Naglabas din kahapon ng pahayag si Kong Mark Inverga bilang Committee Chair of Agriculture and Co-Chair of the Quintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Town Homes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi ng paumanhin sa kanila. I do not use the word naive. It is not part of my vocabulary. Medyo social yun yata. Tuwing ako ay napupunta ron for official business only, specifically for the department's legislative agenda. Sa isda naman tayo. Nakita nyo at narinig ang aking sinabi sa Kongreso na siya mismo, si Saldico, ang humingi sa akin ng 3,000 containers of imported fish para ipasok sa kanyang nominated companies. Ito po yung kanyang text sa akin. Evidence ko to.
Ako, pwede kong pakita sa inyo to. But under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent din ni Saldico. So, Saldico, magbigay na ka ng consent mo para makita nila ng public na to. Pakilang. Di ba? Malinaw na hindi ko siya pinagbigyan at alam nyo ng lahat yon. Kaya, kasi meron na rin kaming sistema na fair and transparent pa sa lahat to level the playing field katulad ng ginawa natin sa asukal at gagawin pa natin to sa mga ibang commodities. Because of this series of events, at dalawang beses ko na siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga requests, naramdaman ko na galit na si Saldico sa akin at gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Inumpisahan na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. At nandito tayo ngayon sa pinakabagong kabanata ng kanyang Netflix series. In conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumers. Subalit, napakalinaw ang kanyang kasakiman, ang kanyang interes at agenda ay pang-sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Saldico, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na, harapin mo lahat. Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino.